Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanunumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninyo ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung ating napakinggan ng mas maliwanag ang Ebanghelyo ngayon, medyo tayo ay magtataka sa linyahang binitawan ni Jesus. Medyo tayo ay magkakaroon ng konting takot at panginginig ng laman kung susuriin ang bawat linya na kaniyang binitawan. Bakit po? Dahil sa umpisa pa lang, sinabi niyang, sa aba ninyo, na parang sa isang diretsyong pananalita ay sumpain ka. Woe to you! Isinusumpa ni Jesus. Yun bang curses? Isinusumpa ni Jesus ang mga eskriba at pariseo.
Hindi dahil sila ay tao, kung hindi dahil dun sa kanilang ginagawa. Yun bang binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na maluklok sa kanilang kinatatayuan bilang tagapagturo ng kasulatan, pero iba ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Kaya ilang beses nating narinig ang salitang mapag-imbabaw. Malalim yung salitang mapag-imbabaw. Pero kapag in-English natin, mas madali nating maintindihan. Ano po yun? You hypocrites. Ipokrito. Kayong mga epokrito. Ang sabi ni Jesus sa mga eskriba at pariseo, bakit sila epokrito? Dahil nga mayroong paghihiwalay ang kanilang sinasabi sa ginagawa. There is no balance between what they say and what they do. Ang layo ng agwat ng katotohanan sa kasinungalingang kanilang isinasabuhay. Napakalalim ng kahulugan ng Ebanghelyo ngayon. At hindi natin kayang madigest sa iisang pakikinig. Bagkus, tingnan natin kung saan tayo nakahanay sa kaniyang mga salita. To simply put, o para mas madali nating maunawaan, isang tanong na lamang. Tayo ba ay sumpa o tayo ay biyaya? Tayong lahat ay guilty sa Ebanghelyo ngayon. Tayong lahat ay kaharap ni Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, na sinasabihan na ikaw na mapag-imbabaw. Tayong lahat. Sinasabihan ngayong araw, ano yung hypocrisy na meron ako ngayon? Anong pagpapaimbabaw na meron ako ngayon? Ako ba ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba o paghihirap ng iba, o ako ba ay nagiging sanhi upang ang iba ay lumayo sa Diyos? Ngayong araw na ito, ako ba ay eskriba na magaling lamang sa salita pero kulang sa gawa? Ako ba ay pariseo na puro mali ang aking nakikita pero wala akong makitang tama sa iba? Ito ang kahulugan ng pagiging ipokrito. Sa pananampalatayang meron tayo ngayon, tayo ay nababalot ng napakaraming hypocrisy sa mundo. Magbigay nga tayo ng halimbawa. I will give you one concrete example. May pumila para sa communion. Walang problema. Normal na tayo ay makiisa sa pagbabahagi ng tinapay. Anong problema doon, Father? Ayaw niya mag-communion kasi gusto niya sa bibig. Pandemic.
Binabawal yung communion sa bibig kasi pandemic. Iniiwasan yung laway na maipasa sa iba. Hindi siya nag-communion, umalis siya. Ano tawag doon? Hypocrite. Bakit? Ang pride mo, hindi magbabago na yun ay katawan ni Jesus kung sa bibig o sa kamay mo man yun tanggapin. Dahil meron tayong kaisipan at karunungan na hindi natin pwedeng gawin dahil pandemic. Mababago ba yun ng kagustuhan mong tanggapin si Jesus sa kamay o sa bibig? Hindi. Iyon ay Diyos na. Iyon ay si Kristo na. Hypocrite. Minsan nakakatuwa. Minsan gusto mong ipaliwanag, pero ayaw tanggapin. Maraming halimbawa. Masakit, masasaktan tayo. Pero si Jesus, diretso niya tong sinasabi sa ating lahat na kailangan nating pantayin, kailangan nating balansehin ang katotohanan at ang moral na bagay o virtues na ating sinasabuhay. Kada linggo sinasabi natin, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos. Pero paglabas, bumili ng anting-anting. Hypocrite. Diba? Sumasampalataya ako. Paglabas, magpapahula. Hypocrite. Ang dami sa paligid. Pati minsan yung pare, ipokrito rin. Magmahal kayo. Magbigay. Pero pag nanghingi sa akin, hindi ko binibigyan. Kasi alam ko, scammer. Alam ko, paulit-ulit na ginagawa. At hindi tinutulungan yung kaniyang sarili. Kaya po kung ating palaging titingnan, tayo ay mag-iingat sa panunumpa na ating ibinibigay. Huwag tayong manunumpa sa ngalan ng Diyos. Lalo na yung magtitirik kayo ng itim na kandila para makaganti kayo sa ibang tao. That's hypocrisy. Ito ay panunumpa na masama laban sa Diyos at laban sa kapwa. Nawag isigin tayo ng ebanghelyo ngayon na itama ang katotohanan sa katapatan sa Diyos. Kung ako ay Kristiyano, salita ng Diyos ang susundin ko. Halimbawa ni Kristo ang magiging sandigan ko upang ako ay makapagpatagumpay sa paglalakbay ng aking buhay. Hayaan nating tayo ay maging biyaya sa iba at maging biyayang ibinibigay ng Diyos sa katotohanan ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.